Hi guys, welcome back to our channel. My name is Yain and this is Jackie in Adventures. So today, ang gagawin pala natin is paano magpalit ng mesh coil sa ating Kilin na atomizer. So meron na itong lumang mesh coil sa loob. Ang gagawin natin is paano siya palitan. Bali, paano tanggalin, magpapalit tayo ng bago hanggang susubukan na natin kung gagana or hindi. Okay? So, bago tayo mag-start, please subscribe, hit the like button, the bell notification, and share nyo rin sa mga friends nyo. Okay? Let's go! So, guys, ito nga pala yung Kilin atomizer natin na mesh coil. So, ito ang itsura niya. Yan. Yung mode natin is Bufo drag. So, kailangan kahit anong mode naman basta wag lang mech. So, yung drip tip nito, iba na to eh. Hindi to yung original niya. Pinagtan ko na. Hindi ko na maalala kung saan siya nakuha, kung saan siya nabili. So, for the newbies guys, okay mag-alala. Madali lang gawin to. Basta mayroon lang kayong proper tools, magagawa nyo to. Okay? So, let's start. Tanggalin muna natin tong pinaka ati sa mode nyo. Set aside muna natin. And then, i-baliktarin nyo siya. So, don't worry, hindi naman niya matatapon eh. Hindi siya matatapon guys, kahit baliktarin nyo. So, i-twist nyo lang to ng pa counterclockwise yung ilalim para mag-loosen siya dun sa glass, sa bubble glass. So, ito na siya. Nakikita nyo, di ba? Yan. So, ito yung ating bubble glass na may laman pa nung natirang vape juice. Okay? So, ang gagawin natin guys, tatanggalin natin itong bulak tsaka yung coil, makapal tayo ng bago. Kaya ang kailangan natin is, I think, ang tawag yun is distillador or maliit na screwdriver. Ito siya. Kung makikita nyo. Ayan. So, yung 4 na hati, hindi yung isa lang. Okay. So, kung titignan nyo guys, sa gilid, yan, meron siyang parang, ano ba to? Yung ano ng screwdriver. Doon nyo tatanggalin. Or, ilulusin nyo lang siya. Pwede namang itanggalin talaga. Ilulusin nyo lang siya ng konti. Yan. Para mahila nyo na yung bulak kasama na yung mesh coil. So, ganito magiging itsura niya guys. Nagtanggal na yung bulak tsaka mesh coil. So, since same lang naman na juice ang gagamitin ko, ito Drizzle Havoc. Favorite ko to since hindi ko na alam kung kailan I've been using it. I think for 2 to 3 years na. Ganon. So, ang gagawin nyo, ibalik nyo sa mode nyo yung mismo ati. Guys, ito para sa mga walang mga gagamit talaga, mga basic lang talaga. Mabilisan. So, dun sa mga masiselan, pwede nyo hugasan to. Or kung magpapalit kayo ng juice, hugasan nyo para hindi maghalo. Diba? Ibalik nyo siya. Okay. So, ayan na. Make sure na secure siya, ha? Hindi siya maano. Ayan. Ganyan magiging itsura niya. So, kukuha kayo ngayon ng inyong mesh coil. Meron mga iba-ibang klaseng mesh coil eh. Merong honeycomb, merong ganun na itsura, may honeycomb, yan. Ganyan sila. So, depende sa inyo kung ano gusto nyo gamitin eh. So, ako prefer ko kasi itong honeycomb. So, dito tayo kukuha. Yan. Ayan siya. So, kuha tayo ng isa. Lagyan natin doon.
So ito ang itsura niya. Yan. So guys, ang unang gagawin natin, meron kasi talagang pang shape nito eh. Unfortunately, wala tayo nun. So, DIY. Meron ako ditong ito ba? Or ito? Ito, distillador guys. Ito. So, hindi ito ang gagamitin nyo, yung kabila. Ito. Ihuhulma nyo siya. Yan. Sakto nyo nasa gitna. Ihuhulma nyo ng pa-letter U. Yan. So, ganyan na magiging itsura niya. Diba? So, ang mangyari, ito yung ikakabit nyo doon sa dalawang sides ng atomizer nyo. So, kunin natin to. Iilay mo natin ng konti para hindi siya sagabal. Yan. Ngayon guys, ito. Pasok mo natin yung one side dito para hindi kayo mahirapan. Kunin nyo yung distillador. Make sure na pantay siya bago nyo higpitan. So, higpitan muna natin. Yun. Ayan guys, pantay naman. Okay. So, yung kabila, do the same thing. Pasok nyo lang siya. Okay, medyo lumalaban. So, make sure na pantay. Tsaka nyo siya higpitan. Okay, so guys, ito ang kalalabasan niya. Ganyan. Okay. So, tignan nyo maigi. Ayun yung pinaka higpitan. Kabila. Yan na siya. So, tetestingin natin kung magfa-fire ba. Yan, lalabas naman na kung mag-ask kung new coil, yes or no. I-yes nyo na. So, ito yung required niya, 50. Pero since wala pa siyang bulak, hinaan muna natin. Siguro mga 25. Yun o. Diba? Kasi natin ng konti. 30. Yun siya, nagpa-fire. Bilang side. Malakas siya mag-fire kasi wala pang bulak. Pero pag mababa yung watts nyo at may bulak na, medyo mahihirapan yan. So kung tataasan nyo to, ako kasi 45 lagi ginagamit ko eh na watts, kahit 50 yung nire-recommend niya. So pag final mo yan, ang bilis oh, bilis siya magpo-fire. So ganyan. So pwede yung kaskasin ng konti. Usually ganun na ginagawa para mag-even yung mismong pag-init niya sa mesh. Okay, lamigin natin ng konti. And then guys, kumuha na tayo ng ating ito, Muji cotton to eh. Nabili ko to sa VapeCon, parang 180 pieces, 180 pesos din. So parang piso isa lumalabas. Pero matagal na yun, parang 2019 pa yata. Ganon. So marami kayong pwedeng ways na gamitin to sa mesh coil. Pwede nyo hatiin sa gitna, kalahati gagamitin nyo. Pwedeng tanggalin nyo itong medyo makapal na part. Ito, itong nasa labas ng outer layer. Tapos yung gitna lang gagamitin nyo. So depende sa inyo eh. Kung magtitipid kayo or kung naman. Ako kasi ang ginagawa ko, hinahati ko siya sa gitna. Yan. Sabihin nyo po na yung kalahati for future na mga gamit. And then, itong gagamitin natin ngayon,
hahati ko siya sa gitna. So ito yung malambot na part. Yan. Ngayon, yung matigas na part, medyo matigas, yun yung ilalagay ko sa loob. Yan. So ganyan ang ginagawa ko. Medyo stretch nyo na ng konti. Okay. Tapos, i-roll nyo siya ng ganito para ka mag-cash siya dun sa butas ng mesh coil. Okay guys, so ito na itsura nya, na-roll ko na, and then yung dulo putulin nyo. Yan, ganyan, tsaka nyo i-roll nyo ulit para yung dulo nya matulis, maliit, madali siya mag-cash dun sa butas ng mesh coil. Okay. And then kunin nyo na itong board nyo na nakakabit na yung mesh coil dun sa ati. Ayan, ayan na siya. So yung gagawin nyo, pasok nyo lang to yan sa gilid. Ayan. Ngayon hawakan nyo to, dahan-dahan na kasi may tendency pwedeng maputol yung bulak eh. So hawakan nyo yung magkabila, pero dito sa part na to medyo malambot lang yung paghawak. Ayan. Ngayon ito yung hihilahin nyo eh. Hawakan nyo lang to, masok siya dahan-dahan. So ayan na guys, pasok na siya. Ngayon, kunin ng gunting, putulin natin yung gilid. Yan. So ganito magiging itsura nya, makikita nyo. Yan. Ngayon hindi pa yan tapos, di porket ganyan eh okay na, medyo makapal pa yung gilid nyan, so hindi siya masyado makaka-absorb ng juice pag makapal. Gawin natin, kuha kayo ng yun nga, kung ito sa mga wala naman talagang gamit at nag-i-improvise tulad ko, pwede na kayong gumamit ng tsane. Ito yung gagawin nyo, itong gilid mismo, yan, gaganyanin nyo para maging manipis yung part ng gilid. Kasi pag medyo makapal, mahihirapan siya mag-absorb ng juice. Yan. So yung gitna, medyo kuha na natin ng konti. At nandun yung makapal na part eh. Diba binaliktad natin earlier. Pero cotton din naman yun, so okay lang. So hawakan nyo, medyo hawakan nyo pag alam nyong medyo wala na siyang laman, not unlike nung isa makapal pa, okay na. Ayan, tingin ko okay na siya. Ayan, putulin natin yung excess na bulak. Okay, now yung kabilang side din. Ayan din gagawin natin. So guys, habang ginagawa natin to, please don't forget to subscribe to our channel, hit the notification button para laging updated, and pakishare na rin sa mga friends nyo. So Jackie Adventures, thank you guys. So hawakan nyo ulit, tingnan nyo kung okay na. Ngayon putulin nyo yung excess na bulak. Okay, so yan ang kalalabasan nya. Yan na, medyo wala na siya masyadong laman sa loob para maka-absorb agad siya ng juice. Ngayon ang gagawin natin, i-even nyo lang
Yung dalawang gilid, dalawang dulo, gamitin nyo siya na parang letter V shape. Yan. Kabila naman. Okay. So, tignan nyo, may mga excess, tanggalin nyo na lang. So, ganito magiging itsura nya. Yan. Nakita nyo. Okay. Yung mga excess, tanggalin nyo na lang kung gusto nyo. Set aside muna natin tong ibang gamit. Ngayon nakakailanganin natin ito guys. Yan. Hindi ko lang, parang siyang Allen wrench na sobrang liit or kung ano man to. Basta pag bumibili ka ng mga ng ati, minsan kasama ganito eh. So ang gagawin natin ito, itong bulak na to, isusuot natin siya doon sa butas na yon. Okay? Okay, magiging itsura niya. Sa kabila naman. Depende sa inyo kung paano nyo ayusin to. Kung medyo OC kayo, yun. Pero dapat maayos siya tignan. So guys, ayan. Ito nyo ba? Ganyan ang kalalabasan niya pag okay na yung bulak dun sa mesh coil. Ganyan. So ang gagawin natin ngayon, itetest natin siya. Lalagyan na natin siya ng juice kung okay ba. So again, ito yung gamit ko is Drizzle Havoc 2.0 3mg. So yan, lagyan natin yung taas. So medyo matagal siya mag-absorb kasi nga makapal yung bulak. So antayin natin. Hindi siya kagaya nung regular na coil, single lang. Yun, since manipis na yung bulak nun, madali niya ina-absorb yung juice. Ito medyo matagal. So matagal na rin ako guys gumagamit ng mesh coil. I think nagpas 1 year na rin eh. Siguro magto 2 years na rin ako nagme-mesh coil. Hindi na ako masyadong updated dun sa mga naunang coil na binibuild. So lagi na akong ganito kasi ang advantage ng mesh coil is mas malasa siya eh. Kasi dun sa regular na coil talagang buong buo, kasi nga tingnan nyo naman ang kapal ng bulak, ang kapal ng iba-burn nya, lasang lasa mo. Pero hindi yata to ina-advise, or hindi ko alam hindi yata to pang cloud chase, parang ganon, hindi ko sure. So yan. Ang disadvantage lang nito guys, medyo magastos siya sa juice eh. Kasi nga yung bulak niya makapal, ang niya sumipsip ng juice. So yun lang ang disadvantage. Pero kung yung lasa yung habol nyo, is panalo to, panalo. Sobrang malasa siya. Lalo na kung yung juice na gagamitin nyo is yung mga talagang solid yung lasa. Yun. Hintayin lang natin ma-absorb lahat. Ngayon 45 pa din yung aking watts. Yan. Try natin i-fire. Ayun. Diba? Hindi naman siya ganun kalakas guys. Tamang chill na
ipak lang. Hindi naman siya pang cloud chase, pang more on flavor talaga siya. So syempre huwag nyo hahayaan matuyo at baka masunog agad. Yan. Medyo hinahangin lang guys kasi may electric fan. Yan. So mamaya ipapakita ko rin naman pagka nakabit na natin lahat. Ipapakita ko rin kung gano'n siya kakapal, gano'n kalakas yung usok. Isubukan natin siya. Yan siya. So make sure lang na walang mga hot spot. Pagka finire nyo siya, yung walang mga kulay magre-red. Yan, kagaya niyan, wala naman. So kasi pag may ganon, maglalasa siyang sunog. Masakit sa lalamunan yon. So be sure lang na walang mga parts na ganon. Pag may ganon, pwede nyo i-adjust yung bulak or palitan nyo na mismo lahat ng bulak. Nasa sa inyo kung paano nyo siya. Yan. Yan na siya guys. So nagpa-fire na siya. So last na lagay ng juice at kakabit na natin yung cover ng ati. Yan. So ibabalik na natin siya o ibabalik natin yung cover ng ati. Tanggalin nyo ulit. Kasi mahirap guys pagka kinabit nyo yung mismong ito na nakakabit to sa mod nyo. Mahirapan kayo. Ayan, tanggalin lang natin. So guys, para sa mga walang gamit, basic lang naman itong mga gamit na hinamit natin. Ito, distillador, chane. Tapos ito, parang maliit na Allen wrench. Tsaka gunting. Tapos kung meron kayong ganito, ayan, yung panghulma ng inyong mismong mesh coil para maging letter U. So napaka basic lang ng mga gamit natin. Okay guys, ibabalik na natin siya. So ang gagawin nyo, kunin nyo ulit to. Hindi naman siya tumatapon eh, wala naman siyang tapon. So ilagay nyo siya ulit. Ngayon pa-clockwise naman yung ikot natin para mag-lock siya. Okay. So guys, nakita nyo diba may mga konting juice na natapon kasi syempre nung inano natin siya, sinara, galing dun yan sa bulak. So sa gilid-gilid ng bulak nung nilagyan natin, punasan nyo lang siya. So don't worry guys, hindi naman naglilik yung nasa loob ng juice. Kung makikita nyo, andun pa rin yung juice nyo. Nasa loob pa din ng tank. Diba? Yung natapon sa kamay natin is yung mga pinatak ko dun sa mismong coil na nasa gilid-gilid. Okay. So make sure na tuyo siya bago nyo ibalik. Okay. Ayan na. Balik na natin. Okay, so guys, ito na siya. Lagyan na lang natin ng juice, punuin natin. Ayan. So guys, dun sa mga mahilig sa pastries, subukan nyo itong Havoc Drizzle 2.0. Hindi kayo pagsisi dito. Panalo. So guys, if you're wondering nasan si Jackie, yung kasama ko sa first vid, tulog siya eh. So hindi natin siya istorbohin since vape naman to, kaya saka nasa vid na to. So ito na siya guys. Tingnan natin yung magpa-fire. Ayun. New coil, itong taas yes, yung baba no. So yes tayo. Yan nga, 50 yung lumalabas na recommended niya. Pero kasi ako,
ginagawa ko lang na 45. Okay, so yun din naman halos ang hagod. So guys, again, this is not for minors so I think by Philippine law 17 years and below yata is bawal. So para siyang sigarilyo, di ba? So bawal to sa minors. And again guys, pag magbi-build kayo, be very careful lang kasi syempre mahirap na heat yung pinag-uusapan natin, baka mapaso kayo, baka may magkamali. So be sure na manood muna kayo ng mga reviews, manood muna kayo ng mga tutorials, how to's kung paano. Huwag yung subok na ng subok kasi mahirap na ano yun muna kung paano. Okay, so ito na siya guys, i-fire natin. Yun naman, may usok na lumalabas, diba? Ngayon susubukan na natin siyang hipakin. Tignan natin kung gumagana. Okay? So, hi guys. Ito na yung ating atomizer with mesh coil na clean. So, ito-test na natin siya kung gumagana. So, hipakin na natin. Okay, goods, gumagana. So, guys, kung mapapansin nyo, hindi naman ganun kakapal yung usok niya. Yes, hindi yata siya made for cloud chase. Pero kung katulad ko na habol nyo is yung flavor, panalong-panalo tong mesh coil, hindi kayo magsisisi kung flavor ang habol nyo. Sobrang sarap niya. Yun guys, okay na. So again guys, reminder, bawal siya sa minors. Yes, mag-aral muna kayo bago kayo gumamit ng ganito. Huwag nyo munang balakin. Okay? So yun nga, okay na siya, gumagana lahat. Wala naman siya naging problema. So yun nga yung mga gamit natin, mga basic lang. Hindi na kailangan na talagang matitinding gamit. Mga medyo complicated na gamit na nabibili. Very basic lang siya. Diba? So guys, again, dito na natin tatapusin yung ating video. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para laging updated. Again, our channel, Jackie Adventures. And hanggang sa susunod na video natin. Okay guys? Thank you. Peace out.